So, good day everyone. Ito po yung gawa namin for task number 5, integration of 2 sensors and 1 actuator for home automation control. So, this is the circuit diagram na ginawa po namin. Gumamit po kami ng isang battery na 9 volts and then yung power connector na 9 volts po and then yung power jack na connectors po. So, ito nga po yung connection namin na gumamit po kami ng gas sensors, PIR and PN222. Tsaka din isa na din po dito yung pinaka main po natin na brain is yung Arduino R4 Wi-Fi. So ito nga yung ginawa po namin na para mabuo ang 2 sensors and 1 actuator. Sa motors po muna, sa actuator, yung 9 volts po, remekta po kami dun sa may 9 volts ng isang power supply papunta doon. Then gumamit po kami ng diode for protections. And then, yung sa PN222, ang connection po nito is emitter-based collector. So, yung base po, gumamit kami ng 1K resistor for the resistance of for the motors. And then, yung emitter papunta po sa ground. And then, the collector is papunta rin po sa ground ng motor or ng DC motor. And sa gas sensor naman po, gumamit po kami ng BCC and GND. Connected yung GND sa GND ng power supply na 9 volts and then connected din yung GND papunta sa motors. Yung BCC same sa hindi po ito nakakonekta sa 9 volts dahil ang sensors po namin ay connected lang sa 9 volts power. So, yun po sa PIR, and then yung output po yung pinakagitna papunta po sa pin 2. And then yung GND po connected din sa same sa gas sensor 5 volts. So, yung output ng gas sensor din, dun sa analog pins. And then, yun na po. Yun lang. Thank you. Gas plus motion control ventilation system using MQ2, PIR sensor, and motor. Sa pins natin may constant ang gas pin, PIR pin, at motor pin para sa data at output para sa motor. Ang threshold natin sa MQ2 ay around 350 yung range. Sa void setup natin, may 9.6 seconds para mag-start ang program. Sa pin mode natin, gas pin at PIR pin parehong input para sa data, while yung motor pin natin output para kapag nag-send ang signal, ang PIR at ang gas mag-activate ng motor. Sa serial print in naman, magsi-system ready yan sa serial monitor sa loob ng Arduino IDE. Sa gas value at motion detected naman, nag-analog read yan, so real-time data ang kinukuha para isend sa Arduino. Dito naman sa serial print, dito nagdi-debug at dinidisplay ang values ng sensor natin sa loob nga ng Arduino IDE serial monitor. Ito namang decision logic, syntax na naman nito. Conditions. If tsaka else. Pag merong na-detect na motion, yung value nito equal sa high. Pag sa serial print naman, alert, gas plus motion detected. Digital write, motor pin high. So, pag merong na-detect itong gas sensor at motion, ito namang motor natin, mag-high at bubukas. Pag else naman, safe naman. Tapos yung motor naman natin, walang gagawin. Tapos magdi-delay ng 0.3 seconds.
the challenges that we have encountered during the task 5, yung connection lang po ng transistor. Kasi po, baliktad po yung connection ng transistor. Imbis na yung collector po na connect sa motor, yung emitter po yung na-connect. Kaya hindi lang po gumagana yung motor. Yun lang po. So, this is task number 5, reflection or conclusion. So, sa real world, may apply ko ito sa potential na mangyari sa mga prevention sa mga gas na nag-leak po. So, once nag-gas yung nag-leak, so i-blow ito ng isang actuator or fan to prevent gas na maipon. So, kasi pag ipon kasi yung gas or sa kulog na bahay, pag kasi nag-cause kasi ng konting electricity spark or another na makakapagpapoy sa gas, once na compress ang gas, mas may tendency ito sumabog. And then kaya ito may apply sa real world or sa totoong buhay, sa realidad, ay para sa mga kaligtasan, lalo sa mga company. Meron ito sa mga sa fast food and other restaurant, kasi doon kadalasan ginagamit nila ang gas sensor at isang actuator kumbaga para sa safety ng mga empleyado at ng mga workers doon. Kasi once na nakadetect ng gas ang isang restaurant, mag-a-actuate ito kung meron silang exhaust na hihigupin yung or magkakaroon ng open air sa lugar nila. So yun lang, for safety po. So this short conclusion about our task 5, which is gas motion smart control ventilation system, and this smart system that detect the gas and motion of our surroundings. So it can help also to our safetyness and our cleanliness to air. So that's all, and thank you. Conclusion, Task 5, Gas Motion Control Ventilation System. The gas motion control ventilation system demonstrates an effective, energy efficient approach to maintaining indoor air quality and safety. So, ang conclusion po natin sa task 5, ang integration of two sensors, ang PIR motion and gas sensor. So, ang na-conclude po natin doon ay kailangan natin ng activation of two sensors para ma-activate natin ang ating fan. So, ang ating inputs ay ang ating sensors, which is the PIR motion and the gas sensor. Kailangan nating gas sensor na makadetect muna bago nito mapaikot ang ating output na fan. My conclusion, the task 5, integration of two sensors and one actuator and for home automation control. Conclusion, using the gas sensor and PIR sensor can automatically control device, using making the home safer and more efficient. This system helps prevent accident and save energy by activating device only when needed. Advantage, this improves safety, reduce energy and consume, and improvement more comfortable and efficient in home environment.